Kaanyuan niya'y ikinukumpara sa paniki, bagay na inuugnay ng dalaga sa mapait na karma. Tuwan-tuwa si tatay pag pinaglaruan yung paniki. Sinusunog yung mukha ng paniki. Pag tumawa yung paniki, managalit si tatay. Sinusunog niya, tapos hindi siya makatulog hanggang umaga. Ipinanganak si Lucita Monta na taglay ang di maipaliwanag na kondisyon at sa loob ng 17 taon ay pinasan niya ang parusa ng kakaibang itsura. Kasama na rito ang kakaibang pagtingin ng mga kababayan at ang bansagan bilang babaeng paniki. Ayaw nilang lumapit sa akin, iniiwasan nila ako, tinotokso, pangit daw ako. Minsan nang sinubukan ni Lucita na hanapan ng solusyon ng kanyang problema, kung kaya't mula sa tahanan nila sa Siargao ay dumayo pa siya ng Maynila. Ngunit sa huli ay nabigo pa rin siya. Wala akong magagawa, ganito na yung tsura ko. Hindi tatanggapin ko yung tinotokso mo. Sasabihin ko lang. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang dalaga, alang-alang na rin sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa kanya. Pangarap din ako. Pangarap ko na makatapos akong pag-aaral. And then, maayos din yung mukha ko. Sana meron tutulong pa rin. Si Cherry Lou, kababata at best friend ni Lucita. Sa kanya natagpuan ng dalaga ang simpatya at suporta. Para kay Cherry Lou, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakasalalay sa pisikal na kaanyuan. Si Mang Emmy Ramirez, ama-amahan ni Lucita. Siya ang nagampon dito noong walang masilungan ng dating paslit na si Lucita. Di man sila magkatugo, naging malapit na sa puso ni Mang Emmy ang kanyang alaga. Kabaligtaran ng paniniwala niya na karma ang sanghi nito, may medical explanation naman ang eksperto. So, dun sa itsura na nakita ko, pwedeng ectodermal dysplasia yung problem or yung sakit ng subject. Pero kadalasan sa balat, pag nag-affected yung balat, parang banat, hindi siya malambot. Kaya yung itsurang sinabi mo kang paniki, no? Because stretched yung skin. Pero hindi yun dahil pinaglihis sa paniki o hindi dahil sinumpa dahil galit sa paniki. Ayon sa eksperto, hindi naman daw ito nakakahawa. Ectodermal dysplasia, actually mana-mana lang yan. Pero siya yung tipo na hindi naman nakikita sa lahat ng magkakapatid at pwedeng hindi rin nakikita sa parents, no? Kasi pwedeng dala lang ng isang gene ng kahit sinong parent. Sa ngayon, walang nakatitiyak kung anong mga pagsubok sa buhay ang haharapin ni Lucita nang dahil sa kakaibang itsura niya. Pero patuloy siyang umaasa na sa tulong ng mga nagmamahal sa kanya, alam niyang hindi niya haharapin ang mga ito nang nag-iisa.